kapag titingnan natin, napakaganda ang ating gospel for today, for tonight. Walang iba ang gospel na ito, yung binasa kanina ito ay patungkol sa puno ng ubas. At alam na alam natin, sinabi ng ating Panginoon, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Praise God! Ginawa niya tayong karapat-dapat na magiging sanga. Sino ba ang karapat-dapat sa inyo na magiging sanga? Sa palagay ko, kahit ako hindi karapat-dapat na sanga ng ating Panginoon. Pero dahil sa kanyang awa at pagmamahal, katulad ng kinanta ninyo kanina, pag-ibig. Dahil sa pag-ibig, tayo ay ginawa niya, minarapat niya na tayo ay magiging sanga. Pero mga kapatid, ang pagiging sanga sa puno na ito na si Kristo ay napakalaking responsibilidad. Pero bago niyan, gusto kong sabihin na noong sinabi na ako ang puno, sa totoo lang, ang sinabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas. Tunay na puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ibig sabihin na siya ang pinagmumulan ng buhay para sa ating pananampalataya. Hindi lamang sa ating pananampalataya, pati na rin doon sa physical nating na buhay. Kasi siya mismo ang nagsabi na kapag malayo kayo sa akin, kayo ay maputol at mailayo sa akin, wala kayong magagawa. So anuman ang ating magagawin, kahit mabuti ang ating magagawin, kung wala si Kristo, wala ang puno na pinagkukuhaan natin ng nutrients, ng vitamina, balewala ang ating mga ginagawa. Tayo ang mga sanga. At bilang mga sanga, tayo ay nakakabit dapat sa Kanya. Sa Kanya kumukuha ng buhay at katulad ng sanga sa puno. Kumukuha ng sustansya upang tayo'y mabuhay at lumago. Gusto ko lang i-underline yung mabuhay at lumago. Kasi may mga nabuhay, may mga buhay, pero para silang patay. Kasi hindi sila lumago. Titingnan natin, parang sa unang tingin, akala natin ang mga sanga ang namumunga, di ba? Parang yung mga sanga ang namumunga. Pero kung ating usisain, ang puno ang namumunga at ang sanga lamang ang mga ginamit na instrumento upang maipahatid ang bunga. Di ba? Sinasabi natin, ang sarap ng bunga ng puno na yan. Hindi natin sinasabi ang sarap ng bunga ng sanga na yan. Di ba? Meron bang nagsasabi na masarap ang bunga ng sanga na yan? Wala. Pero palagi natin sinasabi, ang sarap ng bunga ng puno na yan. At alam natin na ang puno ay si Jesucristo. Dapat siya ang maipalabas natin na masarap. Hindi tayo. Hindi yung sanga. Ang Ama ang magsasaka. At kung babalikan natin, siya yung dinidescribe doon sa Matthew 13:1-8. Yung parable of the good sower. At makikita natin, dahil siya ang naghasik ng buto, yung mga nananatili na kumapit sa kanya, na sila yung mga nahulog sa matatabang lupa, sila ang namunga ng siksik, liglig, nag-uumapaw. So ganun, kung tayo ay nakakabit sa puno, sa totoong puno ng ubas. I would like to share my experience in the seminary. So alam naman ng lahat, ako ay galing seminaryo. Isang araw nakita ko ang aming rektor at nagpuputol ng sanga ng mga makupa, kasi doon sa seminaryo na pinanggalingan ko, ang daming makupa at mga atis at that time. At natanong ko, Father, bakit niyo pinuputulan ang mga sanga? Kasi sa aming probinsya, sa aming lugar, hindi pangkaraniwan na pinuputulan namin ang mga sanga.
At sabi niya, kailangan tanggalin ang mga sanga na hindi namumunga upang lalago, mas lalong lalago ang mga sanga na magaganda ang tubo. Yung mga medyo mga tuyot na, natutuyot na, tanggalin na para hindi masayang yung sustansya na nanggagaling sa puno at ma-utilize ito para sa kapakanan ng mga malulusog na sanga. So sa makatuwid, kina-qualify ng ating Panginoon yung sinasabi na yung mga nawala, yung mga meron, pero hindi nila ginawa ang kanilang talento doon sa parable of the talents, makukuha sa kanila at ibibigay doon sa mga tao na nagpalago sa kanilang mga talento. So ganun din ang interpretasyon ng aming superior. Pero ang tanong ko, di ba sabi natin, tayo ang mga sanga ng totoong ubas. Ang tanong, anong klaseng o kaya anong uring sanga ng ubas ba tayo? Ang mga bunga ba na dumaloy sa ating pagkasanga ay matamis? Kung ang bunga na nanggagaling sa ating sanga ay matamis, gaano kaya ito katamis? Kasintamis pa ng chiko? Kasintamis ba ng saging? O kasintamis ba ng papaya? Naalala ko yung mga sa amin, kasi uso yung kumakain ng ng bayawak. At tinanong ko minsan, ano ang lasa ng bayawak? Eh sabi nila, lasang manok. Eh bakit ba ako kakain ng bayawak kung ito ay lasang manok? Kakain na lang ako ng manok, di ba? So ganun din. Kung ang ubas ay lasang chiko, lasang saging, lasang papaya, bakit ako kakain ng ubas? Bakit ako kakain ng ubas kung walang pagkakaiba ng mga ito doon sa ibang mga prutas? Hindi sapat na ang tamis natin ay kapareho ng iba. Ang tamis ba natin ay tamis ubas lamang? Ubas lamang. Yun lang ba ang tamis natin? Mag-ingat tayo. Kung ang tamis natin ay tamis lamang ng ubas, baka tayo ang susundan ng mga tao. Ang tamis ba natin ay tamis ubas at tamis tao? Mag-ingat din tayo. Baka hanggang sa level ng tao lamang ang ating pagkatamis ang ipinapakita natin sa ating pananampalataya. Di kaya ang ating tamis ay tamis tao na may lasang Kristo. Diba? Iba. Ang ating pagkatamis, mayroon bang lasang o mayroon bang tamis Kristo? Diba? Kaya nga tayo, JC ng JC, lumalapit kay Kristo dahil inaasahan na ang ating tamis ay hindi tamis tao lamang, kundi tayo ay tamis tao at tamis Kristo. Sa dulo, dapat sa ating buhay pananampalataya, si Kristo ang naaalinamnam. Hindi tayo, hindi yung tamis natin. Mga kapatid, gusto kong balikan yung mga sanga na pinutol. Mga sanga na puputulin. Mga kapatid, sa ating buhay, ang dami nating mga sanga na tuyot na kailangan nating mga putulin. At ang mga sanga na ito yung mga nakakahadlang sa paglago natin sa pananampalataya sa buhay spiritual. Ano ang mga sanga na ito? Mayroon tayong sanga ng galit. Mayroon tayong sanga ng pagkamuhi. Sanga ng pagkamainggitin. Sanga ng pagkamarites. Chismosa. Sanga ng mga gadgets. Facebook, TikTok. At marami pang ibang mga sanga na dala-dala natin.
na nasa pagkatao natin. At ito ang mga sanga na kailangan putulin. Tayo mismo ang puputol sa pamamagitan ng ating mga dasal. Inilalarawan ng talinhaga ng puno ng ubas at ang mga sanga ay mahalagang kaugnayan dapat lamang ang namamagitan sa atin. Ito dapat ang mga taglay natin sa ating buhay. Yung sanga na malulusog, yung mga sanga na mabubuti, yung mga sanga na nakapagpapalago kay Kristo. Sanga ng pagkamainggitin, palitan natin ng sanga ng pagmamahalan, pag-aaruga sa kapwa. Sanga ng gadgets, pwedeng palitan ng sanga ng pag-aaruga sa mga anak, alamin ang kanilang pangangailangang emosyonal, physical, at spiritual. Tanggalin ang mga sanga ng galit at palitan ng sanga ng pagmamahal. Sanga ng pagkamuhi, palitan ng pag-aaruga, at tulad ng sinabi ko kanina, sanga ng pagkamanggiting, ng sanga ng pasasalamat sa lahat ng mga nakamtan ng ating kapwa. Ano pa? Sanga ng pagchichismis. Ibaling natin i-chismis natin si Kristo. Hindi na marites, mag-level up tayo. Tayo na ay magiging marikris o kaya marites kay Kristo. Diba? Napakagandang pakinggan. Marites kay Kristo. Gadgets sa pag-aaruga sa mga anak, ipalit natin pag-aaruga. Di ba natin natanong ating mga sarili, di ba minsan? Natatanong natin ang ating mga anak, bakit nagkaganito ang aking mga anak? Ginagawa ko naman ang lahat. Pero bakit ganito ang nangyari sa ating mga anak? Pag may nangyari pa nga sinisisi natin ng Diyos. Sinasabi natin, ginagawa ko naman ang lahat para hindi sila mapariwara, para hindi sila barumbado, para hindi sila suwail. Pero bakit nagkakaganto sila? Mga kapatid, kailangan natin kumonekta sa kanila muli. Baka nawala na yung connection natin sa kanila. Baka sa iba na tayo konektado. Kung kaya yung mga nangangailangan ng ating connection ay hindi na sila nakikinabang. Napakaganda ngayon kasi napakabilis na makipag-connecta. Ibaling natin ang mga technology sa positibong paggamit ng technology. Building up relationship, hindi gagamitin sa pagkawatak-watak. Mga kapatid, ito ang ating ito ang hamon sa atin, ang ebanghelyo natin sa gabing ito. Na tayo ay magiging sanga na kinakailangan natin o kaya pagsikapan natin na gampanan ang ating pagkasanga. Pagkasanga sa komunidad, pagiging sanga sa mga anak, pagiging sanga sa mga nangangailangan. Ito ang kailangan ng ating mundo sa ngayon. Nakakalimutan na ang kumonekta. At hindi lamang tayo, bago tayo kumonekta sa iba, kumonekta muna tayo sa ating Panginoon. Kumonekta tayo sa Panginoon. At ano ang gagawin nating connection? Kung sa mundo, ang connection natin PLDT, Smart, Globe. Ang connection natin sa ating Panginoon ay prayers. Sa Globe, sa Smart, sa PLDT, kailangan ng linya. Sa Smart, kailangan ng network, malakas ang Wi-Fi. Sa Panginoon, palaging malakas ang Wi-Fi niya. Palaging bukas ang Wi-Fi ng ating Panginoon. 24 hours ang kanyang Wi-Fi. Tayo lang ang hindi lumalapit. So mga kapatid, gusto nating lumago, gawin nating nakakabit palagi sa ating Panginoon. Gusto nating
baguhin ang ating mga anak, kumonekta tayo sa ating Panginoon, at yung pagkakonekta natin sa ating Panginoon, i-konekta din natin ang ating mga anak sa kanila. Walang ibang kukonekta sa ating mga anak sa ating Panginoon kung hindi tayo. Maraming salamat, at for that, may God be praised.